ating lahat. So ako muna ngayon ang magtuturo ng Sunday School. So tayo po ngayon ay nasa Aralin Siyam na kung saan nung una ating pinag-aralan yung mga Baptist distinctives. Tapos tayo sa B, biblical authority, ito yung ating pinangahawakan. Sa A, autonomy of the local church. Kasi may pagkasarili ang iglesia. Tapos tayo sa P, priesthood of all the believers. Tayo ngayon ay may paglapit na sa Panginoong Jesucristo. At tayo din tapos sa two offices kung saan may pastors at deacon. So at sumunod doon, ang ating last na pinag-aralan ay individual soul liberty, kung saan pinapakahalaga din sa ating pamumuhay Kristiyano. At ngayon sa ikasyam, atin naman titingnan sa Reformed Baptist distinctives, walang iba kundi yung save, yung ibig sabihin ng S, save or regenerate membership o yung ligtas na pagiging miyembro ng iglesia. At yung ating titingnan ngayong umaga. So, bilang panimula ay ating babasahin yung sabi sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 41 sa Acts chapter 2 verse 41. So, babasahin ko muna bago tayo mag-umpisa. Yaon ngang nagsitanggap sa kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. So dito ating mapansin na may matutukoy na miyembro ng isang lokal na iglesia sa Bagong Tipan. So ito yung tiyak na bagay na ating makikita. Meron tinutukoy ng mga miyembro o nadaragdag ng miyembro sa lokal na iglesia. At yan yung ating titingnan kung ano ba yung kahalagahan nito, ano ba dapat yung ating tinitingnan sa pagtanggap ng miyembro at bakit natin ito sinusulong sa ating lokal na iglesia, yung pagiging ligtas na miyembro. So sige po, so bago natin tingnan yung tamang paturuan o tamang paanaw sa pagiging ligtas na miyembro ng iglesia, tayo meron mong titingnan ng mga maling paanaw na kung saan ay ito yung nangyayari sa ibang mga iglesia. Na kung saan diyan lagay lang ang tatlo ng mga paanaw o mga maling paniniwala patungkol sa pagiging miyembro ng iglesia, subalit napakarami. Subalit nalagay lang po ako diyan ng tatlo. So una, ito yung mga maling mga paanaw ng mga tao sa pagiging membro ng isang iglesia. So, una, ligtas na kapag palaging dumadalo sa simbahan. Ligtas na pag palaging dumadalo sa simbahan. So, ito yung kamalian din ng marami na kung saan ay basta ikaw ay palagi nang dumadalo, ikaw ay aktibo nang dumadalo sa isang iglesia, subalit hindi ka naman kumbaga nababautismuhan ay kumbaga membro ka na sapagkat naroon na yung iyong pakikisama, naroon na yung iyong magandang pakikitungo sa mga tao sa loob. So hindi po yung ganon. Pangalawa, ligtas na kapag sumailalim sa tubig ng bautismo. So hayaan niyo kung ito yung aking itama. Ligtas na kapag sumailalim sa tubig ng bautismo. So hindi rin mo yun ang dapat natin makita. Hindi nakapag-ligtas sa tubig ng bautismo, kundi sa isang tao tunay na ligtas, siya isa sa ilalim sa tubig ng bautismo at siya mapaparagdag sa iglesia. At pangatlong maling pananaw, ligtas na kapag mula sa Kristiyanong pamilya. O ligtas na pagka ang iyong mga magulang ay kung mga Kristiyano na. So ito yung kalimitan ding pananaw ng iba, subalit yung mali. Hindi ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ka ikaw ay mailigtas dahil Kristiyano iyong pamilya, Kristiyano iyong magulang o kapatid. Kailangan ikaw mismo ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos. So, kaya ating makikita ng katotohanan dito, bawat iglesia ay mayroong miyembro. At ang totoong iglesia ni Kristo ay marapat na binubuo ng mga iniligtas na miyembro. Ito dapat yung ating tinitingnan sa iglesia. Ito ay binubuo lamang ng mga ligtas na miyembro. So, atin dapat isang paalala sa atin, may sinasabing universal church o yung pangkalahatang iglesia. Pag sinabi sa pangkalahatang iglesia, dito lahat ng miyembro ay ligtas. Walang miyembro ng
pangkalahatang iglesia na hindi ligtas. Hindi ito pwedeng mahaluan ng hindi ligtas na miyembro. Sapagkat sa pangkalahatang iglesia, ito yung lahat ng iniligtas ng Panginoong Jesucristo. Subalit, ito dapat yung ating makita. Ngunit, sa lokal na iglesia, maaaring mahaluan ng mga hindi ligtas na miyembro. Kung sa pangkalahatang iglesia, lahat ay ligtas, dito naman sa lokal na iglesia, sa physical na nakikita na iglesia, pwedeng mahaluan ng mga taong hindi tunay na ligtas. Kaya ngayon yung ating dapat na tingnan dito. Ang miyembro ng lokal na iglesia ay mula sa mga miyembro ng pangkalahatang iglesia. So, dapat natin makita yan. Sabi nga po ni August Strong sa kanyang Systematic Theology, page 887, sabi niya doon, sila ay maaari lang maging miyembro ng lokal na iglesia kung saan sila ay naging miyembro muna ng pangkalahatang iglesia. O sa ibang salita, sila muna ay ipinanganak na muli o na born again. Sila lamang ang magiging sila lamang mga naging kaisa ni Kristo sa bagong tipan, sila lamang ang pinapahintulutan na makiisa sa kanyang iglesia. So nakikita niyo talagang disenyo ng Diyos. Ang relasyon ng bawat individual na Kristiyano sa iglesia ay hindi nagpapawalang halaga, bagkus ay lalaw nagpapahayag ng kanyang relasyon kay Kristo. So yan dapat po yung dapat makaya dito. Kaya ang pinakalayon po ng ating pag-aaral ngayon ay mapanatili na mga ligtas ang mga magiging kabilang sa iglesia lokal. Yun yung ating goal. Sa isang tunay na iglesia, ang pinakalayunin ay mapanatili na ang mga nagiging miyembro ay ligtas. Subalit, bagaman dito natin kaya, kumbaga, maperfecto, subalit yung dapat natin sinisikap na sa pagtanggap natin ng miyembro, dapat sila ay makita talaga ng pagiging ligtas. So, ito yung napakahalaga. So, ngayon, titingnan naman natin ano ba yung katunayan nito sa bagong tipan. So, hindi tayo dito nagawa lamang ng sariling doktrina, tayo na lagi nabase sa kung ano sinasabi sa bagong tipan. At sa bagong tipan, na kung saan ito yung panahon na dito itinatag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia. So dito, sa katunayan sa bagong tipan, kung ating papansinin, ipinahayag ang katotohanan nito sa bagong tipan, partikular sa aklat ng mga gawa at sa ilang sulat ni Pablo. So una, titingnan mo natin yung konsepto. Konsepto ng pagdaragdag sa iglesia. Makikita natin yan sa gawa 2 verse 41, 5 verse 14 at 11 verse 24. So sa gawa 2 verse 41, yun ang ngayon binasa natin ng panimula. Na diyan, ating makikita sa mga talatang yan, nagpapahayag ito ng bilang, yung numbers ng mga taong nadaragdag sa iglesia. So dito dapat natin pansinin na bago may nadaragdag, meron ng bilang ng membro. At ang daragdag ay may bilang din. Hindi sila dating kabilang, pero pagkatapos ng bautismo, sila ay nadagdag. Kagaya nga po ng sabi sa talatang 41, sabi doon, sila nagsitanggap ng salita ay nangabautismuhan at pagkatapos itinagdag sa iglesia. So, yun yung ating makikita. Kaya hindi lahat ng dumadalo sa iglesia ay membro na. Bagkos, ang nagiging membro lamang ay yung tumanggap ng salita. Pag sinabi tumanggap ng salita, sila ay naligtas at nabautismuhan. Ang ebidensya na ikay naligtas, ikaw ay nabautismuhan. At pag ikinabautismuhan, doon ka mapaparagdag pa lamang sa iglesia. Hindi ibig sabihin na hindi palaging dumadalo ay membro ka na. Pangalawa natin titingnan sa katunayan sa bagong tipan ay naman terminolohiyang ginamit. Yung termino. So sabi diyan, makisama o makipisan sa kanila. Sabi sa gawa 5:13 at gawa 9 verse 26, ang ginamit ng salita ay join o makisama sa Tagalog, na kung saan ito sa Griegong salita na original na sulat ng bagong tipan. Sabi daw nito ay kolao. Mula sa salitang kola, na ang ibig sabihin ay glue. To stick by a glue. So ating makikita na parang pandikit o siya talaga may layo ng idikit o doon ilagay talaga. Pinagdikit ng isang pandikit. Yan yung pinakang ginamit na salita sa join. Sa isang tao na ligtas na mapabilang sa iglesia. At sabi sa Efeso 2 verse 21 at 4 verse 16, ang ginamit naman din sa salita ay sonarmologeo sa Greek word, na kung saan ibig sabihin niyan na organized compactly. Kumbaga, maayos na pagkakasalansan. Hindi kumbaga parang papasa lamang. Kagaya ng halimbawa, meron halimbawa diyan, tulad sa isang gusali
Hindi sila basta na inihahagis at nabuo na lamang basta. Kundi tulad ng katawan, maayos ang pagkakaayos. Kung inyo makikita sa paggagawa ng mga bahay, ng mga building, meron din sinusunod ng mga paraan para di maging matibay. Hindi yan basta bahala na nilalagay. Kundi may pagkakasalang-salangsa o para siya ay maging matibay. Gayun din sa iglesia. Hindi yan basta na lamang na maglagay ng maglagay. Kundi meron talagang tinitingnan ng mga paraan na ayon sa Biblia. At pangatlo, sa katunayan, yung anyo ng mga sangkap. Mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. So yan yung ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Tayo mga sangkap sa isa't isa. Kaya yun ay lumaluwas na katawan. At pang-apat, ang anyo ng nasa labas na ating makikita naman sa 1 Corinthians 5:12 at sa mga susunod na talata, Colossians 4 verse 5, 1 Thessalonians 4 verse 12, and 1 Timothy 3 verse 7. So yan yung ating makikita ng mga sinasabi ng Biblia na katotohanan sa ating tinitingnan na pagiging membro, ligtas na pagiging membro. Kaya ang katotohanan dito na sinusulong ay mayroong siguradong pagkakakilanlan bilang at pagpasok ng mga membro sa iglesia. Mayroong pagkakakilanlan at bilang at pagpasok ng mga membro sa iglesia. So anong ibig sabihin ito? Dapat ang mga magiging membro ng iglesia ay totoong tupa ni Kristo at hindi nag-aanyong tupa o kambing na kalimitang pinagmumula ng pag-aaway, pagkagulo at pagkawasak ng isang gawain. So inyong makikita na yung isang dahilan kung bakit kumbaga sinisikap dapat ng isang iglesia na mapapanatili na tinatanggap ng miyembro ay mga ligtas. Sapagkat pag nakaluan ng isang iglesia ng mga hindi mananampalataya talaga, naroon na ito yung may dahilan. Kaya magkakaroon ng mga kaguluhan, mga kampi-kampi at mga bagay na makakawasak sa iglesia. Yan yung pinaka-goal. Kaya dapat natin sikapin na ang ating tinatanggap ng mga membro ay talagang tunay na binago ng Diyos. At pangalawa, dapat ang mga magiging membro ng iglesia ay yung mga tinawag sa kaligtasan ng paikisa sa Panginoong Jesus. Sila dapat yung mga tinawag sa kaligtasan. Kaya nga hindi tayo tumatawag sa mga tao na maging membro dito sa iglesia. Ito yung ating pangunahing goal. Ang pangunahan nating layunin ay sila yung maligtas. At kung talagang sila yung maligtas, sila sa kanilang sarili ay dapat na magpasya na magkabautismo bilang ito yung disenyo ng Diyos sa isang mga nailigtas. Yung siya ay magpamembro sa iglesia. Sabi nga sa Gawa 41 at 47, ang mga naligdag ay mga yaong tumanggap ng salita ng masaya. Hindi tayo dito na may milit na magpamembro. Kung di sila na mga naligtas, sila yung may galak na makikisa sa iglesia. At sa Gawa 9:26-27, hindi basta-basta tinanggap si Pablo dahil di sila makapaniwala na siya'y naligtas na rin. So ito yung isa pa sa katangian ng iglesia noong bagong tipan. Sapagkat si Pablo noong una ay siya nang uusig ng iglesia, pinapatay niya mga mananampalataya. Subalit kung siya naligtas, naroon na nais niyang makipisan sa mga mananampalataya. Subalit hindi siya agad pinaniwalaan. Sapagkat yung sa sandaling panahon ay umuusig, ngayon ay nakikipahagi na. Kaya nga kinailangan muna ng may nagpakatoo sa kanya na si Pablo ay talagang pinilos ng Diyos at tinawag sa kaligtasan. Kaya doon siya ay tinanggap. Kaya ang ating makikita, hindi basta-basta ang pagtanggap sa miyembro. Kailangan muna makitaan ng tunay na mga katangian ng pagiging ligtas. So yan yung mga katunayan na ating makikita sa bagong tipan. At dito naman, sunod, at kung ito yung ating nakikita sa bagong tipan, ano naman yung mga konsiderasyon sa pagtanggap ng miyembro sa iglesia? Dapat yung ating tinitingnan sa isang tao upang siya ating tanggapin. So una, sa pagtanggap ng miyembro sa iglesyang lokal, dapat yung mangyari. Yung kandidato o tao na gusto maging miyembro, ang kandidato ay kailangang magpakita ng totoong pagsisisi at pananampalataya. So pagsisisi na ginamit dito, totoong pagsisisi at pananampalataya. So hindi ito basta bagay. So dito nakapaloob na dapat meron siyang pagbabago ng buhay. So dapat yung makita sa kanya kung talagang siya binago ng Diyos sa panloob
ay makikita ito sa kanyang panlabas. Sapagkat madali na ating baguhin ang ating panlabas na gawain, subalit ito ay makikita sa kalaunan kung talagang ito tunay, hindi ito magtatagal. Kaya nga, unang mahalaga na mabago sa atin ay yung panloob. Sapagkat yung panloob, ito yung mag-reflect sa ating panlabas. Pangalawa, nakatangian, dapat meron siyang pagkauhaw sa salita ng Diyos at panalangin. Kaya isa sa katangian ng tunay na ligtas, meron siyang pagkauhaw sa salita ng Diyos at sa panalangin. Kumbaga kanyang, dahil nakilala niya ang Diyos, na siya yung lumalang sa atin, pinagkasalanan natin, humingi tayong tawad, dapat ngayon yung iyong inkarnasyon ng iyong buhay ay nakatuon sa Kanya. Hinaharap mo na siya sa iyong buhay. So dapat yung tinataglay ng isang makasalanan na naligtas. At pangatlo, siya ay dumadalo na sa pagtitipon ng iglesia. Sapagkat kung tunay yung pangalawa na kinakaunawahan niya ang salita ng Diyos at yung panalangin, ay dapat automatic na dadalo na siya sa iglesia. Sapagkat dito sa lokal na iglesia, naroon ang pangaral, naroon ang mga gawain, mga fellowship na kung saan makakatulong sa kanya paglagaw. So dapat yun yung unang makikita sa isang nais ng pamiyembro sa isang lokal na iglesia. Pangalawa, na dapat yung paalala sa atin, hindi naman kailangan ng sobrang napakaraming kaalaman sa Biblia o kalaguang spiritual sapagkat hindi ito agad automatic na mangyayari sa atin once na tayo naligtas. Hindi tatanong sa iyo kung alam mo na yung justification by faith alone, kung anong tayo mo kay Calvinist o Arminian, kung alam mo na yung covenant. Hindi yun ang dapat natin agad makita, kundi dapat tayong mismong ginawa sa iyo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Ebanghelyo. Dapat yun yung makita sa atin. Bagaman hindi kailangan ng mga maraming kaalaman sa Biblia, subalit ito dapat yung mangyayari kung iligtas na. Subalit hindi yun dapat nating agad na maging basihan para sila tanggapin o hindi kung marami na sila alam. Kaya kung magkagayon, ay iwasan natin ang pagiging naigpit na kailangan muna ang maraming kaalaman sa salita ng Diyos bago tanggapin sa pagiging membro, yung kandidato. Kaya din tayo maging maingat, kung tayo maging sobrang higpit na yun ang ating gagawing basihan. Pangalawa, ang kailangan lamang ay mayroong sapat na kaalaman sa panampalataya at pagsisi. Kung talagang iyon naunawaan ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos, dapat talagang meron kang lubos na kaunawaan kung ano yung pagsisisi sa Diyos at yung panampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang pagsisisi hindi lamang yung pagluha mo o kumbaga iyong lumbay sa ginawang kasalanan dahil ng kaparusahan, kundi dapat ang iyong pagsisisi ay nakaangkla sa ating Panginoong Diyos na siya'y banal at matuwid, ikaw'y nagkasala sa kanyang harapan, ikaw'y makasalanan, dapat diyan yung musbong, yung iyong kalumbayan, sapagkat iyong sinuway, iyong pinagkasalaan ang Panginoong Diyos. At dahil iyong nakita yung iyong sariling ganon, ay wala kang ibang titingnan o tatakbuhan, kundi nakimananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Wala kang ibang sasandigan. Dapat yun yung mangyari sa isang makasalanan. Pangatlo, hindi mapeperfecto ang pagtanggap ng mga totoong ligtas lamang. Hindi dapat yung maging paalala sa atin. Bagaman ating sinisikap nga na dapat ang papasok ay mga ligtas, bakit hindi natin kaya maperfecto? Pag tayo ay kapos, tayo mga tao hindi alam yung mga nasa likod o mga motibasyon ng puso. Subalit ang babala sa atin ay mag-ingat sa basta-basta pagtanggap na kahit sino na lamang na may gusto na magpamembro ay ating tatanggapin. Sinabi mo, gusto kong magpamembro, o tanggap ka na. Doon tayo maging maingat. Subalit, ito dapat yung ating tingnan at ating dapat na paalala sa atin. Subalit, mas maging maingat din sa hindi pagtanggap o yung sobrang higpit naman. Sapagkat okay na yung magkamali tayo na tayo tumanggap ng hindi tunay na ligtas, subalit mas grabe na tayo hindi natin tanggapin. Subalit siya pa ituloy na ligtas. Tayo mananagot sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga dapat diyan tayo maging maingat sa pagtanggap ng mga nais na maging kapahagi ng iglesia. At diyan, nagsingit po ako ng para di ating lubos na makita yung mga kwalifikasyon ng isang tunay na ligtas. Nagsingit ako diyan ng mga katangian ng ligtas na miyembro. Subalit ito ay, bagaman napakarami, nagsingit na ako dito ng mga anim na kung saan ito ay
dapat nating makita na makatutulong sa pagsuri sa ating mga sarili. So, kung ating papansinin, sa pagsusuri sa ating mga sarili, kung tayo nasa pananampalataya, ay napakalaking tulong ang aklat ng unang Juan, sapagkat dito si Apostol Juan ay nagbigay sa atin ng mga palatandaan na makakatulong sa mga Kristiyano upang masuri at matiyak ang kanilang kaligtasan. So itong alin nito ay ito translated ng sulat o writings ni J.C. Ryle na mga marks ng of being born again. So una, diyan hindi palagian sa pagkakasala. Sapagkat sabi sa unang Juan, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. So ano ibig sabihin niyan? Ito dapat yung katangian. Kung talagang tunay na ipinanganak ng Diyos, ang sabi ni Apostol Juan ay hindi nagkakasala. So anong ibig sabihin nun? Yung ba ay, kumbaga dapat tumigil ka na sa pagkakasala, dapat hindi ka na nagkakasala. So hindi po gayon. Pag sinabing hindi palagian sa pagkakasala, o hindi nagkakasala, sabi ni Apostol Juan, dito ay nagbago na yung iyong buhay o nagbago na yung iyong relasyon sa kasalanan. Sapagkat dito, kung yung mga tayo dati na makasalanan na walang pananampalataya sa Diyos, ang magkasala sa kanyang harapan ay parang normal na lamang. Wala tayong pakialam kung tayo magkasala sa kanya, wala tayong talumbayan. Subalit, ang isang tao na talagang ipinanganak na muli, magkakaroon na siya ng bagong relasyon sa kasalanan. Na yung kanyang kasalanan dati na kanyang iniibig, ngayon, ito ay kanyang kinamumuhian. O meron na siyang, kumbaga, sa pagkasalungat sa kasalanan ito. Yun yung ibig sabihin ng hindi palagian sa pagkakasala. Meron ka ng kailan na ito ay masupil sa iyong buhay. Hindi ka nang alipin ng kasalanan sapagkat ikaw ay pinalaya na ng Panginoon. At pangalawa, ang isang tunay na ligtas na miyembro, sinanampalataya kay Kristo. Sapagkat sabi ulit sa unang Juan, sino mang nananampalataya na si Jesus ay ang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Kung ating babalita rin, yung ipinanganak ng Diyos, siya inanampalataya sa Panginoong Jesus. So yan yung dapat din natin makita sa ating mga buhay. Ating ba talagang pinapanampalatayaan ang ating Panginoong Jesucristo? O meron pang ibang mga bagay na ating pinitiwalaan sa ating kaligtasan? O hindi pa talaga, o lubos pa talaga yung ating pagtitiwala sa Kanya? Kagaya ng ating pagkakangal kanina, paano nasa ng Diyos sa mga ganitong bagay sa pagka may mga pangyayari sa ating buhay. Ating pang paguludahan ang Kanyang ginawa sa atin. Kaya nga dito, sa mga tunay na naligtas, siya talaga ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, ay pinamumuhay niya ang katwiran. Muli sabi sa unang Juan 2 verse 29, bawat isa na gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Yun daw gumagawa ng katwiran. So ito yung salungat, ito yung contrast ng kanina. Kung nung una, hindi palagi sa pagkakasala, itong pangatlo ay kumbaga yun naman sa isang normal na makasalanan, yung mga bagay ng Diyos na wala siyang pakialam, o kumbaga parang binabaliwala niya, wala siyang pakialam, wala siyang relasyon sa Diyos. Sa isang tunay na naligtas o ipinanganak na muli, yung mga bagay ng Diyos dati na kanyang binabaliwala o kanyang inaayawan, ngayon ay ginugustuhan niya. So merong turning point na nangyayari, merong pagbabagong malaki sa kanyang buhay. Kanyang sinisikap na ipamuhay ang katwiran. At pang-apat, iniibig ang ibang mga Kristiyano. Pinapaka-essential din. Sabi ulit sa unang Juan 3 verse 14, nalaman natin na tayo nailipat na mula sa kamatayan papunta sa buhay dahil iniibig natin ang kapatiran. So ito napakahalagang tanda ng isang tunay na Kristiyano. Kung talagang iniibig ang ating mga kapatid, tayo talaga ay ipinanganak na muli. Sapagkat sabi sa talata, halimbawa kung tayo ay nanatili na napupuot sa ating kapatid, tayo ay naroon pa rin yung ating galit o naroon pa rin yung ating pagkamuhi sa kanya. So ito hindi ebidensya ng isang tunay na naligtas. Sapagkat sabi, yung mga hindi pa naligtas, sabi dito, ang ebidensya na naalaman natin na tayo nalipat na mula sa kamatayan. Yung mga dati na hindi pa naligtas, dahil sila napupot sa kanilang kapatid, ay naroon sila na namumuhay sa kadiliman at doon sila na
nakaangkla pa sa kamatayan, sa mga kadiliman, sa gawa ng kadiliman. At ang pagkamuhi sa iyong kapatid ay ebidensya noon. Subalit, kung talagang tayo nalipat na mula sa kamatayan, papunta sa buhay, kung talagang tayo nasa buhay na o liwanag, naroon na yung ating pag-ibig sa kapatiran. Na bagaman tayo magkakaiba ng pinagmulan, tayo mayroon ng sarili-sariling mga ugali, meron tayo sarili-sariling mga antas ng buhay, ay atin ang iniibig ang ating mga kapatid. Hindi sa nakadepende sa bawat isa sa mga gayong karakter, kundi nakadepende sa kung paano iniibig ng Panginoong Jesucristo ang Iglesia. So yun yung pang-apat at pang-lima, dinadaig ang sanlibutan. Sapagkat sabi muli sa 1 John 5:4, sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig ang sanlibutan. Kagaya muli ng ating narinig kanina, na tayo meron na tayong pagbabago ng buhay. Hindi tayo umaayon dito sa sanlibutan na kung saan nakahilig sa masama. Tayo ngayon ay namumuhay na para sa ating Panginoong Diyos. Kaya meron ng salungatan. Meron tayong mga naranasan, mga pag-uusig. Dapat din yung nangyayari sa atin. At pang-anim, iniingatan ang kalinisan ng sarili. Sapagkat sabi muli sa 1 John 5:18, siya na ipinanak ng Diyos ay nag-iingat ng kanyang sarili. So hindi tayo basta-basta namumuhay dito sa sanlibutan. Meron tayong iniingatan kumbaga integridad o reputasyon. Hindi ang pangalan Baptist o hindi ang pangalan Reformed Baptist, kundi dahil ating iniingatan na yung pangalan ng Diyos o yung pangalan ng Panginoon. Sapagkat sa sandali na tayo ay naligtas at makakailang Kristiyano, ang ating nire-representa walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga dapat yan yung ating ingatan sa ating mga sarili. Ngayon, ito yung tanong. Dahil natin tinignan yung mga katunayan, yung pagtanggap ng kwalifikasyon sa pagiging membro ng Iglesia, yung mga katangian ng ligtas na membro, ito yung tanong sa atin. Bakit marapat na porsigidong isulong ang ligtas na pagiging membro sa Iglesia? Bakit ba dapat natin itong isulong o dapat nating ilayon na ligtas yung mga tatanggapin natin na membro? So dito naglagay po ako ng 6 na mga dahilan kung bakit dapat natin itong isulong. So panguna, sapagkat kung hindi natin sinusulong, ay nihalayo nito ang pagkakaisa ng Iglesia. Kung ating masisikap na mga ligtas ang magiging membro, ay merong pagkakaisa mangyayari dito. Sapagkat kapag ang ibang bahagi ng Iglesia ay mangyari na binubuo ng mga makamundo at hindi tunay ng mga mananampalataya, ay ito mangyayari. Kagaya ng nangyari sa Corinto. Mayroong mga hidwaan, mayroong mga kampi-kampi, mayroong mga pagkatalo at kaguluhan ang magiging resulta. So yun yung ating na-expect na mangyayari kung sakaling ang Iglesia ay binubuo ng mga makamundo at hindi tunay ng mga Kristiyano. Kagaya na nangyari sa Iglesia sa Corinto, ay ito yung mangyayari, kaguluhan, walang pagkakaisa. Kaya nga pag ito ating isinulong na ating sinisikap na ligtas na maging membro, ay ating pinopromote o ating sinusulong ang pagkakaisa ng Iglesia. May iwasan yung mga bagay na ating mga nabanggit. At dagdag pa rito, ang banta sa pagkakaisa ng Iglesia na nakasali sa katotohanan ng Ebanghelyo ay tigayin din ay banta sa integridad ng mensahe mismo ng Ebanghelyo. So, yun dapat nating maging paalala sa atin. Kaya nga sa bilang punto, ang pagsabata sa mga hindi tunay na ligtas sa pagpasok sa Iglesia ay magpapatibay sa pagkakaisa nito at magpapalakas ng gawaing pangalawa o evangelism. So, diyan yung kaya napaka-importante na tayo dito ay mga tunay na ligtas sapagkat meron tayong pagkakaisa. At kung tayo meron pagkakaisa sa ating mga ginagawa, ay ito yung ating mga lubos na may susulong sapagkat napakahirap na meron tayong kasalungatan. Kung ay anak ng liwanag at meron anak ng kadiliman, hindi tayo makasulong ng maayos. At pangalawa, sa pagsulong ng ligtas na pagiging membro ng Iglesia, ay mapoprotektahan ito ang reputasyon ng Iglesia. Ang mga miyembro ng isang lokal na Iglesia ay marapat na hangarin na magkaroon ng patoo ng simplisidad at budhing ayon sa kabanalan. Dapat yung maging hangarin natin.
sa isang membro ng iglesia, yung ating patoo sa labas. Sapagkat ito ay dahil ang mga nasa taong labas ay hindi nakakilala sa Diyos at tayo nagpapakilala tayo yung tunay na iglesia o mga tunay na mga manampalataya, yung ating buhay mismo ang kanilang titignan. At kung ang ating buhay mismo ay hindi maayos, ay sinisira ito yung reputasyon ng lokal na iglesia. Ang ating pamumuhay dapat ay maglagay sa kahihiyan sa ating mga kaaway, nataglay ang masamang intensyon sa iglesia. So dapat yung ating pamumuhay ay dapat yung pumiya sa kanilang mga masamang ginagawa na bagaman masama yung kanilang gawin sa atin, hindi tayo babawi ng masama, kundi suklian daw ng kabutihan. So dito parang iyong nilalagyan ng bagay yung kanyang ulo sa nakagawa sa atin ng masama. Pag ating sinuklian sila ng kabutihan ay kumbaga dun sila hindi makapakalin na pat gano'n. So yun dapat yung nangyayari sa atin. Kaya kung may nakapasok na hindi tunay na narigtas sa iglesia, ay hindi magdudulot ng isang masamang patoo sa mundo ng hindi mga mananampalataya. Yan yung mangyayari. Pag tayo napasukan ng mga hindi tunay na ligtas ng membro, naroon na ito yung makakasira sa reputasyon ng iglesia. Sapagkat di yan magmumula o usbong yung mga bagay na salungat sa salita ng Diyos. At pangatlo, isinusulong nito ang ministeryo ng lokal na iglesia. Sapagkat kapag ang mga tao ng Diyos ay dalisay mula sa mga sisidlan ng kahoy at putik na ginawa para sa kahihiyan, kung tayo ay wala roon, kung magkagayon, ang nalalabing mga sidlan ay may sidlan ng kabupuri, pinakabanan at marapat na gamitin ng may-ari na nakahanda sa lahat ng gawang mabuti. At pangalawa, ang mga nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatiliin ang mabuting gawa. Sabi sa Titus 3 verse 8. So ang mga manampalataya ay iniligtas para sa mabuting gawa. At ang lokal na iglesia ay tungkuling sanayin sila sa gawaing paglilingkod. At dapat silang hindi tunay na ligtas ay magiging hadlang sa gawain ng iglesia. So pinapakita dapat dito, dapat ay dalisay upang tayo ay makasulong ng maayos sa ating pagmiministeryo. Sapagkat hadlang ang kung merong hindi ayon sa ating mga ginagawa at yun yung mga hindi talaga tunay na ligtas. Pang-apat, sa pagsusulong ng ligtas na pagiging membro ay pinapalagahan ito ang pag-ibig sa kongregasyon. Sapagkat ang pag-ibig at taglay ng Diyos Ama na iniibig sa kanyang anak ay dapat nasa mga alagad ni Kristo. Ang pag-ibig na ito ay bagong utos at tanda ng tunay na pagiging alagad. Ang mga membro ng iglesia ay nag-iibigan gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin na ibibigay ang ating mga buhay para sa bawat isa. So, diyan sa ating pag-isikap na sa ating pagtanggap ng mga membro ay dito lamang ay ating may susulong yung pag-ibig sa ating kongregasyon. Gaya na nabawit ko na kanina. Sapagkat talagang tayo mga tunay na mga ligtas ay naroon yung pag-ibig natin sa bawat isa. At panglima, ay dinudulutan ito ang iglesia na lumago sa wastong paraan. So, sapagkat ang pangunahing layunin ng pagkakatipon ng iglesia ay ang pagpapatibay sa iglesia. Ang iglesia ay marapat na mahubog sa espiritual na maturidad at kalakasan. At ito'y magiging mahirap kung binubuo ito ng mga hindi tunay ng mga hindi ligtas na mga miyembro. So, dapat din yung dapat yung ating makikita ng isang bagay. Ang pinakalayunin ng ating pagkakatipon, kagaya nito, ay tayo lumago na iglesia. So, bakit kung tayo ay binubuo, kung isang iglesia ay binubuo ng mga hindi tunay na ligtas, ay napakahirap itong mangyari. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ang mga sabi ng Panginoon, ang mga tupa ko ay makikinig sa aking salita at susunod sa akin. Kaya huwag natin i-expect na sila tao na siya sumunod kung talagang hindi siya tunay na tupa. Dapat yan yung ating tinitingnan. At pang-anim at panghuli ay nagpapayalim ito salita ng Diyos. So ang buhay ng lokal na iglesia ay lubos na sisigla kung ang mga miyembro nito ay nagpapailalim sa salita ng Diyos. Ito ang magsisilbing basihan ng pagkakaisa, visyon,
pamumuhay at doktrina ng iglesia. So, diyan ating makikita ang pagpapailalim sa salita ng Diyos. Kung talagang tayo tunay na ligtas, tayo ay magpapailalim sa salita ng Diyos at diyan natin yung ating magawang basihan upang tayo magpatuloy bilang iglesia. Sapagkat napakahirap sa isang iglesia na binubuo ng mga hindi mananampalataya and then pinapangarap ng mga bagay na ito na salungat sa kanilang budhi sapagkat sila hindi pa binabago ng Diyos. Kaya nga, dito bilang konklusyon sa atin, ang iglesia ay tinatag ng Panginoong Hesukristo na binubuo ng mga makasalanan ng nagsisi at nanampalataya sa Kanya. At sa pagsisimula ng iglesia sa bagong tipan ay makikita natin ang disenyong ito. Nasa oras na iligtas ang isang tao ay idinaragdag siya ng Diyos sa iglesia at hanggang sa kasalukuyan, habang hindi pa dumarating ang Panginoon, ay marapat natin itong isulong. So, dapat din yung ating layon sa ating pagpapatuloy bilang iglesia. Ating pinapatili na ang ating tatanggapin na magiging membro ay ligtas sapagkat napakahirap na may makapasok sa atin na hindi ligtas sabagkat ay may makakahadlang sa ating gawain sa Panginoon. Sabagkat bago hindi natin ito kayang perfectuhin, ay dapat natin kilayon sa ating pamumuhay na bilang iglesia. So, yun yung ating pag-aaral ngayong umaga. Baka po meron tayong mga tanong sa ating lesson. Any questions sa ating pong aralin siyam, save or regenerate membership? Okay po, kung wala po ay meron po yung mga tanong or mga hindi pa malinaw na bagay o nalabuan sa ating nalakay. Siguro, meron po tayong 10 minutes. Wala po kayong tanong? So yan, pakuro sa akin. Wala pong hahabol, so manalangin po tayo, wala nang hahabol. Sige, huwag mo tulakan. Isa lang. Sige, Brother Gio. Ang global church, may possibility na mag-acquire or makatanggap ng mga hindi ligtas na mundo. Pero din ba ang authority ng global church na after na mapatunayan kung yung ligtas hindi nagpapakita na ang mga sa next one, meron bang authority na Diyan papasok, Brad, ng first discipline. Sa pagkagaya ng aking nabay kanina, bagaman hindi natin mga perfecto na ang ating natanggapin ay mga tuwing na ligtas, subalit kung sakaling tayo talaga mapasukan ng mga hindi ligtas, ay makikita yan. Lalabas at lalabas ang kanyang buhay. Kaya nga meron tayong church discipline upang
upang salain talaga, sapagkat alam natin na hindi talaga natin ito kayang perfectuhin. So, kaya ang church discipline, ito yung magsisilbing paraan upang dilisayin kung sakaling may pumasok na hindi tuloy na mananampalataya sa iglesia. Ito yung susupil sa taong yaman. May pagpunta lang. Yo, marami po tayong oras. Sorry. Paano po kayang gagawin kung halimbawa ang iglesia ay parang naging masyadong maluwag naman? Tapos, sa pagtanggap nila, di syempre, karamihan sa kanila hindi na rin ligtas. Nangyayari, tanggap na lang din sila ng tanggap. Anong maganda pong gawin kaya siguro? Parang napakabilis tumanggap ng member. Pag gagawin na nangyari, so yun, expect natin na kasi ang sa iglesia, bagaman siya mag-umpisa ng tama, pwede yung maging ang sa iglesia, pwede siyang maging true church sa una. Pero pwede din siyang mag-apostate. Kagaya na ba ni Sir Robert, kung tayo tanggap ng membro sa isang iglesia, so naroon na yung salitang iglesia ay kumbaga masa na ula. Sapagkat pag sinabing iglesia, kagaya ng definisyon kanina, hindi pinubuo ng mga tunay na iniligtas ng Diyos. Yun yung dapat bumubuo sa isang iglesia. So pwede mangyari yun, subalit hindi na pwedeng matawag na iglesia. So pwede maging samahan lamang yun. Kaya nga makapansin natin, ang pinakamanifestasyon noon ay hindi na kumbaga ang Panginoong Kristo ang naging sentro. Kumbaga para samahan na lamang ng mga tao. So pwedeng mag-apostate o lumayo sa paigituloy na iglesia. At ang ating magagawa doon, kaya naroon yung ating pagsulong sa reformasyon. Ating sinusulong ang Ebanghelyo. Kuya, anak yan. Sige, mag-ulit mo na rin. Ibig sabihin, kuya, pag yung halimbawa, isang simbahan, yun nga, tumanggap ng mga, basta na natanggap, basta nasimba ang membro na. Ay, anong iba? Ano sabi mo? Samahan lang yun, hindi siya. Hindi po siya kumbaga yung iglesia na kumbaga din sa inyo ng bagong tipan. Sapagkat doon kasi sa iglesia, ang pinapatuloy ay normal na word, ecclesia. Subalit ang pinaka-esensya ng iglesia sa bagong tipan, ito dapat ay kumbaga sumasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Siya yung highlight, siya yung kumbaga nakapurihan. At sa mga bagay kung talaga tayo natanggap lamang ng mga membro, ay doon natin makikita kung ano ba yung pinaka-umiikot o ano ba yung pinaka-dahilan ng kanilang pagtitipon. At kung hindi na ng Panginoong Jesucristo ang pinaka-sentro, ay masabi natin na ito para sa mga lamang kung hindi yung talagang iglesia na itinatag ng Panginoon. Bukod po doon sa nakita nating mga criteria, sa pagtingin natin sa isang tao, ligtas yung anim na karakteristik ng isang tunay na ligtas. Ano ba yung mga practical po na gawain ng isang iglesia para sa pagtanggap ng membro? Ito ba ay kailangan ng sangguni ng buong iglesia o pastor lang? O iglesia lang? Bon. Sa pagtanggap kasi ng membro, dapat ay may pagtuturo. And then sa pagtuturo, kung talaga yung tinuturuan ay ligtas na, dapat yung buong kongregasyon. Sapagkat ang pag-relation ay nasa kongregasyon, hindi lamang sa isang tao. Sapagkat dapat makita yung isang tao ng pagiging ligtas. Kaya nga, kung talagang siya ligtas, dapat yung mismong yung iglesia na kanyang diadaluhan, yung buong kongregasyon dapat ay kumbaga nakikiisa sa
pagtingin sa taong yun kung talagang siya tunay na ligtas. So, buong kongregasyon niya. Hindi sa isang parte lamang o isang bahay. Regarding po doon naman sa sa yung pagtanggap ng kagaya ng mga kapatid natin na Presbyterian, nagiging membro yung kanilang mga anak dahil sa paniniwala nila doon sa covenant, yung perpetuation o parang pagbabago lang sa New Testament ng Abrahamic covenant. Anong sa tingin niyo pong danger noon? Kaya hindi natin dapat gawin yung ganong pananaw. Yun nga, dahil nga sa pagtanggap ng mga gayon, sapagkat ang sinasabi sa bagong tipan, yung katuruan, na ating makikita binigay dito, yung mga nanampalataya ay yung tumanggap ng salita ay nabautismuhan. At yung nabautismuhan ay iniragdag sa iglesia. So sa mga bata ay wala pa silang kumbaga tamang kaunawaan upang tanggapin nila yung salita. Kumbaga nagbumunta agad sa baptism kaya hindi lang sa kongregasyon. So ang magiging danger nun ay pwedeng mapuno ang iglesia na hindi mga tunay na ligtas sapagkat sila ay by birth o by family. Kagaya na sabi ko kayong maling pananaw. Pagka anak ng membro ay ligtas ka na. Hindi. Sapagkat sa pagiging membro dapat ay gaya na nabalik natin kanina, dapat maging kabilang ka muna sa pampalatang iglesia na kung saan sila yung mga tunay na naligtas. Sila yung tunay na nagkaroon ng relasyon, nagkaroon ng tunay ng pagsisi at tunay na nagkaroon ng panampalataya sa ating Panginoon. Sila yung mapapautismo at sila yung maparagdag sa iglesia. Ang mga batang walang muwang ay wala pang gayon kainan. Kaya ang danger ay pwede mapuno lamang ng mga hindi ligtas na miyembro. Sige po, Puling. Doon sa nung kanina pa, di ka sabi, yung mga nalabas, nagpabautismo na. Doon sa akin, yung pagkakaiba ng panahon noon, saka yung panahon ngayon. Kasi ngayon, alala dito sa ating simbahan, pagkatapos maligtas, hindi ka lang kapag nakaagad ay binabautismo. Matinusuan muna ng mga doktrina para maging maliwanag sa kanya yung bago siya ibautismo, kung ano ba yung kanyang, let's say, magtutupulin, o ano ba yung kanyang magiging nagtayuan sa loob ng simbahan. Doon siya ay napasama sa simbahan. So, para baga kanina naisip ko, training ground baga, yung gagawin ng isang mananampalataya bago siya ibaptize. Kailangan, pagkatapos ng doktrinang yun, after na siya maligta, after na siya mabautismuhan, kung bagay para sa akin, hindi ko naman sinasabi na tama yung naisip mo. Naisip ko lang. Ganun talaga. Naisip ko lang. Para baga siya, training ground, yung pagsalamuhan niya sa kapatiran, after na mabaptize siya, yung malalaman kung talaga siya is talagang safe o hindi naman pala safe. Kasi after ng madami kasi na makikita natin, yun nga, naligtas siya, nakasama na simbahan, na baptize, then nakasama ng bago siya na baptize, natulungan ng doktrina. Tapos, hindi pa rin naging matibay yung pagkakatuto niya na pagkatapos nun, nawala rin siya, umalis siya sa dati. So, doon makikita mo talaga ligtas ka, tapos lang na mabaptize, mapatunayan. Kasi makakasama na siya sa iglesia na marami siya ang mga pipulin, mayroon din ka bilang member. Kaya yung iba nawawala, para maganda yung training ground sa akin pagkatapos ng bautismo. Kasi marami nawawala. Kaya, Sige po. correct me if I'm wrong. Sige. Hindi wala. So yun, so una po yung kung ano kaibahan nung una, nung bagong tipan, ng mga iglesia sa kasalukuyan. Kung bakit parang nung una ay parang nung tumanggap, baptismo na agad. Sa ngayon, parang sinusuri muna. O, titingnan ko talagang sila ay tunay. Sapagkat nung bagong tipan, nung panahon yun, kumbaga sila kasi ay babad na. Or yung kanang kultura ay umiikot sa salita ng Diyos. At nung panahon yun, pag ito ay, kaya masabi natin tunay, pag sila tumanggap ng salita ng Diyos, natuloy sila naligtas sapagkat ang kabayaran, pag ikaw ay sumapit o ikaw ay nanampalataya kay Kristo noong unang panahon ay kamatayan. Sapagkat noon, ikaw noong unang panahon ay ang bagong tipan ay pinamumunuan ng Romano.
Kung saan wala silang ibang pinapanginoon doon, kundi kumbaga ang Cesar. Siya dapat lamang yung kikilala ng Panginoon. At pag ikaw ay may ibang kinilalang Panginoon, dalawa lang ang mangyayari doon. Either iyong i-deny ang Panginoong Jesus o ikaw ay ikaw ay magpailalim kay Cesar. So, doon ay ito ay pag-usapin buhay at kamatayan. Kaya nga talagang makikita natin na tunay pag ito ay naging Kristiyano noon, pag itinanggap o ikay sumunod sa Panginoong Kristo. Makikita rin po na yun. So, sa panahon naman ngayon, kaya talagang tinitiyak sapagkat laganap na ang iba't ibang katuruan o iba't ibang mga panaw o mga maling doktrina o mga maling ebidensya ng pagiging ligtas. May tuturo na ikimarita sa bautismo, may tuturo na ay nag-escape, ay naging membro, iba't ibang mga kaparaanan. Kaya nga ngayon, ay ating sinisikap na sila talaga yung mga unawaan nila. Sapagkat ngayon hindi naman kagaya ng konteksto ng unang panahon na papatayin ka pag ikaw ay nanampalataya. Kumbaga naroon pwedeng maging mababaw yung iyong pagkilala na ang reliyon ay parang basta-basta na lamang. Kaya nga ating sinisikap sa kasalukuyan na sila ay maunawaan nila yung kaligtasan na masikap natin na talagang tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo. So, at doon naman po sa kanina kung parang training ground o parang methodology o may paraan, step by step. So, hindi po ngayon para maging overall may aspect sapagkat dapat mo na makitaan na kagaya po na aking binanggit kanina ng mga katibayan ng tunay na pagsisi at pananampalataya. So, para hindi ating magawa, ay kinakailangan na magkaroon po ng panahon. Kaya hindi basta-basta ngayon, kundi magkaroon mo ng panahon o ilang na ating tingnan yung kanyang buhay upang ating siyang tanggapin. So ating titingnan yung talagang katunayan ng pagsisisi at pananampalataya. At ating yung paalala kanina na hindi dapat natin din tayo maging mahigpit na ito'y dapat sila maging marunong dumami ang alam sa salita ng Diyos. Kaya yung dapat yung ating sinusuri, yung pagbabago ng buhay. At bagaman hindi natin na kaya karaktaktuhin ang pagtanggap sa mga miyembro ng ligtas, kaya nga doon papasok ko ang disiplina. Sapagkat pwede tayong tumanggap. Kahit tayo ay tayo maglagay ng panahon na sila tingnan kung tuwing na mananampalataya o hindi, kahit tayo maglagay noon at sila makita na sa ating pantaong paanaw, dahil tayo tapos pa rin, kahit nagkating sila, doon tayo papasok na pwede tayo makatanggap na hindi tunay. Kaya nga, nandun mo nakapaloob sa iglesia ang disiplina upang talaga ay madalisay ang iglesia. So yun po yung meron pang habol? Sige. Anong masasabi natin dun sa mga tao na parang tinitake lightly yung ng local church? Kasi may mga tao na willing magpa-baptize pero ayaw nilang parang maging parte ng local church. Parang hindi siya masyadong hindi ko naman kailangan talagang magkaroon ng responsibilidad o umattend sa church. Member naman ako ng sabihin nila Universal Church, ganun. Tapos may isa pang klase ng pangalawa klase naman ng tao na nagpa-baptize, naging member, pero parang habang lumalaon ay nag-decide sila na magkaroon na lang kami ng family worship every Sunday. Ayaw na nilang umattend, ayaw na nilang maging parte ng local church. Paano mo siya parang ano masasabi mo dun sa tao yun, and how can you parang tawag dito? Is it okay or I mean no, that's okay. Pero paano mo kakausapin yung ganung tao na naniniwala na tinitake lightly lang yung local church kasi sabi nila sa Universal Church parang pwede lang hindi mo maging parte. Ganun. Ang tanong, it's okay or no? Hindi, paano mo ano ba tawag? Kasi yung mga ganung tao na na-encounter, so ano masasabi mo dun and how can you parang i-push na kailangan talaga nilang maging parte ng local church. Sagot, it's not okay. Sabi ko nga, okay. Pero paano mo i-approach yung ganun tao? I mean, pag naka-encounter ka ng ganun. Sige. So hindi yun dapat pagkatuloy na naligtas. Sapagkat gaya ng ating mga tatakay kanina, isang tuloy na naligtas kung talaga naunawaan niya yung ebanghelyo, yung kanyang sarili na makasalanan at yung ginawa ng ating Panginoon,
ay makikita niya dahil sinasabi ng banal na kasulatan na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kanyang sinulat ay sa kanyang salita ay magkabautismo at makabilang sa lokal na iglesia. Sapagkat dito, ito ay kalipunan ng mga taong makasalanan din na kumbaga nagpapaalakasan upang makapuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya imposible na sabihin natin na tayo magpapabautismo, sasabi sa isang iglesia, and then ayaw natin makipahagi. Contradiction yun. Sapagkat sa oras na dapat ikaw nagpabautismo, dapat naroon na yung iyong pagbibigay ng sarili. Ihalaan mo na yung iyong sarili sa iglesia. So hindi mayroong problema sa panaw ng pagmamembro o maling panaw sa katuruan ng pagkaanig ng iglesia. So hindi pwedeng mangyari or yung pagsarili. So hindi mali yung magkaroon ng worship sa pamilya, yung gaya ng mga tawag doon, yung pag-asama sa pamilya, paglalahati, pagpupuri, mag-aralan, hindi mali. Subalit kung yun lamang ang ating gagawin at ating pagpapaliban, yung pagtitipon, ay nagkakamali din tayo sapagkat sabi ng Biblia, huwag natin pabayaan ang pagkakatipon ng iglesia. Sapagkat dito ay dito tayo papalakasan. Dito tayo makapuri talaga sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi yun yung talagang disenyo. Sapagkat ang disenyo talaga nung tinatagang iglesia ay sila yung tumanggap ng salita, nabautismuhan at ibinilang sa iglesia. So mayroong maling siguro may maling kaunawaan sa pakikilaho sa iglesia. Parang pala po. Yung anong masasabi po ninyo dun sa tao na kita nating ligtas, alam din niya yung kahalagahan ng bautismo, pero dahil sa hindi pa naliligtas o nakukonvince yung kanyang kapamilya, hindi agad siya nagpapabaptize. Yun ba ay tamang pananaw? Yung ganun po. Dahil inihintay niya yung kanyang asawa o anak, pati bago siya magpapabaptize, yung ba ay tamang prinsipyo na isang Kristiyano? So pinaka-design niya talaga, at aking ngayon mo nang ilaan yung hala yung talagang design niyo. Pinaka-design niya talaga, once na ikinaligtas, ay dapat mag-i-baptize na. So yan ay kumbaga parang case by case. Case to case. So, pwedeng mangyari yun, dahil siguro meron pa siyang isinasalang-alang, kaya hindi pa siya ipapabautismo. Pero kung sakaling yun ay kumbaga magtagal, or kumbaga lumaon na yun lang consider mo, kaya hindi ka nagpapabaptize, ay meron lang sigurong mali. Sapagkat dapat hindi ka lang bumase. Pwede maging kumbaga sandaling panahon lamang yun, dahil meron kang tinitingnan na pwedeng maakay mo sila. Subalit kung yun ilala o yung dumadala sa iyo, kaya hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos, dapat masundin mo na yung kalooban ng Diyos na mag-bautismo. Yun dapat yung mangyari. Hindi dapat yung magtagal. Hindi dapat yung pamontrol sa ating pagkakaanid na iglesia. So sige po, time na. So tayo po yung nanalangin na. Tayo mag-pray. Maraming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong kabutihan sa amin. Salamat Panginoon na muli kami nakapag-aralan ng iyong mga katuruan sa iyong aklat sa Biblia. Nawa ito magsilbi sa aming gabay, magsilbi sa aming paalala, at nawa aming may pamuhay bilang iglesia. Nawa Panginoon, kayo po siyang patuloy sumama sa amin, at ito yung magsilbing aral sa amin. Hindi lamang hanggang sa ngayon na may narinig, kundi ito aming talagang tugbulayan at sikapin na may pamuhay bilang isang iglesia. Kaya Panginoon, sa ipo namin ito nagpapasalamat at nawa ikaw o Diyos ang siya naitaas sa aming kalagitnaan. At ibilangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.